So yan guys, so na-receive natin to mula kay Sir Francis Hieronimo, cylinder head ng CB110. So dahil excited na rin tayo na may kabit tong cylinder head at mapandar ulit yung motor after how many years na natambay. So ito, dali-dali natin binaklas lahat. So yung tangke, baka magtaka kayo na wala na yung tangke, wala na yung upuan, yung cover sa gilid. Actually 4 years or 3 to 4 years na yata yan kakalas. So naiwalay na yung tangke tsaka yung covers niya, upuan. Yung ibang parts nakakalas na, iwalay na for 3 to 4 years. Kaya ganyan na yung hitsura niya, wala na yung pangibabaw, sa makina na lang. Dahil excited tayo, kaya yan, kalas agad. Then para may kabit natin yung nabili natin na cylinder head at para mapaandaran natin muli yung motor after how many years na ito ay nakatingga. So ito na yung ating cylinder head tsaka yung nabili natin second hand na cylinder head mula sa Luzon. So ito ang issue ng ating cylinder head, yan tinuturo ko. Yan, yun o, makikita nyo na basag na yung cylinder head ng motor. So kung bakit nangyari yung pagkabasag na yan ay gagawa natin ng ibang video. Pero isa lang ang dahilan kung bakit na nangyari yan, bakit nasira yung cylinder head ng motor. Kadalasan naman yun lang din ang dahilan kung bakit may napuputol, nababasag na parte ng cylinder head. So ito yung bago natin nabili, bago na sikanhan lang din, nilinisan lang. Yan, so okay pa naman siya, wala siyang basag, hindi maluwag yung kanyang lalagyan ng camshaft. So goods na goods yung nabili natin na cylinder head. Pagkatapos natin makita at ma-check yung cylinder head, may kumpara yung dalawa kung ano yung mali, kung ano yung problema, ay agad din naman natin itong ikinabit na makita natin na walang issue at goods na goods yung cylinder head na ating nabili. Nang may kabit ko na yan lahat at nasubukan ng paandarin yung motor, ay may nakita akong isang problema. Yun ay wala pa ring oil na umaakyat sa cylinder head. At yun ang magiging dahilan na naman ng muling pagkasira ng aming cylinder head kung hindi ito gagawin ngayon. Kaya pinaklas natin ulit ang cylinder head na yan upang matingnan kung saan ang mali. At dahil na rin sa kagustuhang sabay o mapaandar pagka New Year, kaya naman ay nagkaroon ulit ako ng problema. Nahulog yung bolt ng camshaft gear doon sa ilalim at hindi ko na makita kung saan siya nagpunta. So yun, kailangan ko na namang tanggalin yung magneto para lang mahanap yung bolt na maliit na 8mm na nahulog. Bukod pa doon sa 8mm na nahulog na bolt doon sa camshaft gear ay naputol din yung isang bolt doon sa headlock cover ng cylinder head. So doon yung isang bolt niya naputol, kaya kailangang dalhin yung buong cylinder head doon sa masinsya. Yun, at pagkatapos natin may kabit lahat, ay sasalinan ulit natin ito ng bagong oil. Then ikabit din natin yung kanyang kickstarter. Pagkatapos niyan ay susubukan natin paandarin kung goods ba yung ating ginawa sa motor na ito. Alright, so yan. Tingnan muna natin kung may naaagas dyan. May umaagas ba na asiti? Start the engine. At pagka-start, buksan. O, yun. So, may oil na lumalabas dyan sa cylinder head. Alright. Yan o. Basa na. Yun. So, may oil na. May oil na pumapasok. Meaning goods yung ating ginawang pag-aayos. Kaya naman, ito ay considered as tapos na. So guys, ito na yung motor na binubuo natin. Pinapaandar natin ulit, hindi pala binubuo. Dahil yan, matagal na stock. So kanyo, lisana na daghan kay kinanglan palitan. Lisan.
kanipod. So nawala na yung mga ganito, mga clip. Pangtali na lang. Tube, kailangan ipalitan to. Kinalawang na, tsaka ito may gas-gas. Tapos dito, yan o. So marami pang kailangan ayusin bago talaga magamit to. Yan. So linisan ko muna. Then tsaka nakalikutin ulit kapag goods na, malinis na, para hindi tayo masyadong madumihan. Alright. So matapos ko nga sa linisan, akala ko ay okay na ang lahat. Pero doon pa lang pala magsisimula ang totoong problema na aking kakaharapin. Dahil pagkatapos ko malinisan yung motor, ay hindi na siya umandar ulit. At doon nagsimula na nagkaroon siya ng problema sa kanyang wiring, sa karburador, at sa kanyang clutch housing. Bukod pa dyan, ay biglang tumitigas yung kanyang kickstarter. At isa pa doon ay naputol din yung isang socket, female socket ng kanyang starter relay. At ito na nga ang mga sumunod na mga pangyayari. Yun guys, so ito nga pala yung dahilan kaya wala tayong masyadong upload ano. So dahil dito hindi tayo nakakapag-upload. So ito nga pala ay motor namin at ito ay natambak ng 6 years kaya sinubukan kong paandarin ulit. So nakakatawa lang dito guys. Nung nabilang ko siya ng pyesa sa makina is naging okay naman na yung makina niya. Okay na yung umaandar na siya. Nang biglang nagkaroon siya ng problema naman sa wiring. Hindi ko alam talaga. Nung inayos ko naman yung wiring, nagkaroon na naman siya ng panibagong problema. Nagkaroon ng problema sa karburador. Tapos nung naayos na din yung karburador, nagkaroon ulit ng panibago. Nagka-problema na naman siya sa clutch housing. Sobrang alog. Ayun, iwan ko ba kung anong gagawin ko dito. Parang ayaw ko na lang talaga ituloy. Pero kung may sponsor, sige na lang. Pero ang mga problemang iyon ay ating nalagpasan. At ang motor ay ating napaandar ulit. Yun, so update dito sa ginagawa nating motor na habang tumatagal lalo nasisira. So umandar na talaga siya. One click at a time na. Yan, so tinanggal ko lang kasi hindi mo mabalik pag nakakabit. Kailangan ng pagpadulas. Tapos kick. Dahil yung clip ng relay na putol. Yun, so good morning. So ang oras is 6:40 na ng umaga. Then subukan natin itong motor kung aandar pa ba. So naandar niya to ngayong umaga. Sana umandar pa rin. Sana hindi lang tsamba yung kahapon.